Hello po sa aking mga kapatid dyan sa pananampalataya sa lugar po ng Quezon City. Sa gawain na kanyang itinatag sa magitan po ng Jesus the Only Way Family Church. Hello po sa inyo lahat, sa ating pastor, si Pastor Nel Kakutan, sama ng kanyang may bahay, Sister Rose, at sa kanyang mga anak. Sa magandang hapon, ang aking pinabot sa inyo at patuloy na pagpapala ng Diyos ay sumagana at sumainyo palagi. Magiging sa mga kapatiran dyan na patuloy na gumaganap, sumusuporta sa gawain ng Diyos sa gitna ng maraming kalamidad na dumarating sa ating bansa. Hindi lamang sa ating bansa, kundi maging sa iba't ibang panig ng buong daigdig. Hallelujah. Dahil po sa COVID-19 at ngayon po may bagong strain na dumating sa ating bansa na sabi nila ito po ay mas epektibo at mas malala, mas malakas kaysa sa dating COVID-19. Ngayon pa man, purihin po natin ang Diyos at patuloy natin siyang pasalamatan dahil God has been isolated every one of us, especially His children. Hallelujah, regarding this disease that comes in all over the world. Hallelujah, and some of our brethren has been afraid, hallelujah, to control this disease, hallelujah, that comes in our country. And thank you so much also to God because it always has given some more blessings, not only blessing, but just abundant blessing, hallelujah. At hindi lang po yun, yung kabutihan po ng Diyos ay patuloy na sumasagana sa atin sapagkat pinapadama niya yung pagmamahal niya sa atin sa pamamagitan ng maraming bagay na nasa atin ngayon. Hallelujah. At ako po ay patuloy na nagpupuri sa Panginoon. Isa pong malaking pribilyo sa akin na makapagbahagi ng banal na salita ng Diyos. Hallelujah. Patuloy na ibahagi ito sa mga tao na aabot ng pangangaral na ito. Lalo na sa mga kapatiran dyan sa Jesus the Only Way Family Church International Ministry. Hallelujah. Maraming salamat sa inyong lahat at hindi po kayo magsawa sa patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos, patuloy na pagpapagamit ng ating buhay sa dakilang may kapal. Hallelujah. Sapagkat tayo po ay zero. Wala po tayong may pagmamalaki sa Diyos. Tayo po ay dumating sa lupa dito sa daigdig na nakahubad po at aalis po tayo na wala pong dala na anuman. Hallelujah. Ngayong umaga o ngayong pong hapon o sa oras na ito, anumang panahon meron dyan, sa mga naabot po ng tinig na ito, especially in the Philippines, sa lugar po ng Quezon City, Commonwealth, meron po kayong mga banal na kasulatan, kayo po ay makibukas po sa akin sa aklat ni Propeta Daniel chapter 4, verse 28 to 37. Ganito po ang pagkakasabi. Lahat ng ito ay sumapit sa haring Nabucodonosor sa katapusan ng 12 buwan ay lumalakad sa palasyo ng hari sa Babylonia. Ang hari ay nagsalita nagsabi, hindi baga ito ang dakilang Babylonia na aking itinayo sa pinakatahanang hari sa pamamagitan ng lakas ng aking kapangyarihan at sa kaluluwalhati ng aking kamahalan. Samantalang ang salita ay nasa bibig pa ng hari ay may isang tinig na nanggagaling sa langit na nagsasabi, O Haring Nabucodonosor, sa iyo yung salita ang kaharian ay may hiwalay sa iyo. At ikaw ay palalayasin sa mga tao at ang iyong tahanan ay mapapasama sa mga hayop sa parang. Ikaw ay pakakanin ng damo na gaya ng mga baka at makipitong mangyayari sa iyo hanggang sa iyong maalaman na ang kataas-taasan ay nagpupuno sa kaharian ng mga tao at binibigay sa kanino mang kanyang ibigin. At ng oras din niyaon ay natupad ang bagay kay Nabucodonosor at siya ay pinalayas sa mga tao at kumain ng damo na gaya ng mga baka. At ang kanyang katawan ay nabasa ng hamog ng langit hanggang sa ang kanyang mga buhok ay lumagong parang balahibo ng mga agila at ang kanyang mga kuko ay parang mga kuko ng mga ibon. In verse 34, at sa katapusan ng mga karawan, ako ang si Nabucodonosor ay nagtaas ang aking mga mata sa langit at ang aking unawa ay nanumbalik sa akin at aking pinuri ang kataas-taasan at aking pinuri at pinangalan ko siya na nabubuhay magpakailanman.
sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan at ang kanyang kaharian ay sa salit-saling lahi. At ang lahat ng mananahan sa lupa ay nabilang sa wala at ang kanyang ginagawa ang ayon sa kanyang kalooban sa hukbo ng langit sa mga mananahan sa lupa at walang makahadlang sa kanyang kamay o makapagsasabi sa kanya, anong ginagawa mo? Sa oras din yun ay nanumbalik sa akin ang aking unawa at sa ikaluluwalhati ng aking kaharian ay nanumbalik sa akin ang aking kamahalan at kakinangan at hinanap ako ng aking mga kasangguni at mga mahal na tao at ako'y natatag sa aking kaharian. At marinag na katakilaan niladagdag sa akin. Ngayon akong si Nabucodonosor ay pumupuri at nagbubunyi at nagpaparangal sa hari ng langit sapagkat ang lahat niyang gawa ay katotohanan at ang kanyang mga daan ay kahatulan at siya ang nagsisilakad sa kapalaluan ay kanyang mapabababa. Tayo po ay manalangin. Amang banal o Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Diyos sa yung banal salita na aming pong nabasa sa hapong ito. Salamat po, Diyos, pagbibigay mo ng daan upang kami, Lord, ay patuloy na sumamba sa iyo, sa Espiritu at katotohanan kahit sa hapong ito. Kahit patnubayan mo po kami, Lord, at ang aming pong mga kasalanan sa oras na ito, iyo pong patawarin. Hugasan mo po kami at linisin, O Diyos, sa lahat ng aming mga karumihan, lalong-lalo na, Panginoon, ang aming pong kaluluwa. At inihiling po namin, O Diyos, ang iyong patuloy na pagkilos sa makapangyarihang paraan sa hapong ito sa aming sa bawat isa, Panginoon po, Diyos ko. Ibamahan po ang iyong kapangyarihan at ang iyong banal na Espiritu, Lord, ay patuloy na sumaamin, manahan, Panginoon God, sa amin. Naway ang udyok ng iyong banal na Espiritu, Lord, ay patuloy na sumaamin, O Diyos, Sama. Hallelujah. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng pangunawa, karunungan, at special na kaalaman, Panginoon, O Diyos, upang maunawa namin lubos ang iyong kalooban, ang iyong banal na salita, O Diyos, kaya kahapon. At kumilos ka, O Diyos, sa aming kalagitnaan ngayon, God. At ano man, Lord, ang pag-atake ng kaaway, Lord, aming pong ginawasak, Panginoon, ginagapos, O Diyos, sa tinatalian ang kapangyarihan ng kaaway. Panginoon, maraming salamat po, Diyos, tagumpay, ngayong hapon. Ito po ang aming samot dalangin, O Diyos, sinangkin namin ang tugon, sinangkin namin ang tagumpay, Lord, mula sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen, Amen. God's love. But He also abhors sin, especially the sin of pride. As such, He exercised, hallelujah, discipline over His children. And God's chastisement can be swift and terrible. Alam po natin, ang nangyari, ito po ay isang pangyayari na isaad sa Biblia tungkol po sa isang hari ng Babylonia na walang iba kundi si Haring Nabucodonosor. Ang haring ito ay abusado, mataas ang pride. Hallelujah, dahil sa kanyang kapangyarihan. Hallelujah. Bilang isang hari, masyado siyang naging kampante. Ang kanyang sarili ay itinaas niya. Ang tingin niya sa kanyang sarili, siya ay parang isang Diyos. Hallelujah. Ating pong babasahin ng chapter 1 hanggang chapter 4 o chapter 3, makikita po natin doon ang kanyang kapalaluan bilang isang hari. Nagpagawa po siya ng ribulto. Hallelujah. Yun po ang naging dahilan kung bakit siya ibinagsak o pinarusahan ng Diyos. Sabi po sa Biblia, chapter 4, siya po'y tinanggal bilang isang hari at siya po'y nanahan sa damuhan, kumain ng mga damo. Hallelujah, katulad ng isang baka. Ang kanyang buhok, ang kanyang makuko, hallelujah, ay humaba na parang katulad ng kanyang buhok ay humaba, parang buhok ng agila at ang kanyang mga kuko ay katulad ng kuko ng mga ibon. Naging para siyang isang baliw kung ating pong iisipin, kung susuriin ang naging kalagayan nitong hari na si Nabucodonosor, hari po sa Babylonia. At kung niyo pong babasahin, siya rin po ang dahilan ng pagkakasakop ng hari na si Haring Joaquin ng Juda. Sinakop niya ito
Sa ikatlong taon ng paghahari ni Haring Joachim ng Huda, dumating itong si Nabucodonosor at sinakop, dilupig itong si hari ng Juda na si Haring Joachim. At ang mga tagamitan sa templo ay kanyang tinamkam, sinamsam niya, dinala niya sa bahay ng kanyang Diyos sa lugar po ng Sinar. Hallelujah! Glory to God! At naging mapagmataas siya, naging ma-pride siyang hari. Ang ating pong babasahin sa verse 30, ang sabi niya rito, hallelujah, basahin po natin. Ang sabi niya po sa verse, ang hari ay nagsalita at nagsabi, hindi baga ito ang dakilang Babilonia na aking itinayo na pinakatahanang hari sa magitan ng lakas ng aking kapangyarihan sa ikaluluwalhati ng aking kamahalan. So kung makikita natin yung pride niya, yung pagmamataas niya. Amen. Yung lahat ng mga accomplishment niya sa buhay, inaaring ganap niya na siya ang may gawa nang dahil sa kanya, nang dahil sa kanyang sarili. Amen. Hallelujah. At kung ating pong patuloy na babasahin, may isang tinig na bumaba galing sa langit, nagsalita sa kanya. Haring Nabucodonosor, sabi po sa verse 31. Samantala ang salita ay nasa habibig pa ng hari ay may isang tinig na nanggaling sa langit na nagsasabi, Haring Nabucodonosor, sa iyo'y salita ang kaharian may hiwalay sa iyo. May galing sa Diyos. Dinisiplina siya. Hallelujah. Imagine, isa siyang hari ng kanyang mga pagkain ay talagang masasarap. Ang kanyang mga kasuotan ay mamahalin, magaganda at magagara. Hallelujah. At dahil sa kanyang ginawang pagmamataas, kung gaano siya kataas, ganun din ang kanyang masakit na pagkabagsak kapag siya parang naging isang hayop. Kumain po siya ng damo. Hallelujah. Nawala siya sa kaharian. Naalis siya sa kaharian sa harap ng mga tao. Hallelujah. Glory to God. God's judgment is usually preceded by a warning. Kapag tayo paparusahan ng Diyos, mayroon po yung babala. Nagbibigay po ng babala ang Diyos katulad po kay Nabucodonosor. God's, hallelujah, preceded by a warning to him. The Bible is full of God's warning to us. Are we aware of them? If not, why? Hallelujah. In spite of the fact that King Nebuchadnezzar was warned, he still committed the sin he was warned against. Why? Are we like him in this regard? Hallelujah. Na binigyan siya ng babala ng Diyos, subalit sa kabila ng pagbibigay ng babala sa kanya, tuloy-tuloy pa rin siya. Amen. Kaya't nagkasala pa rin siya sa kanyang pagsuway sa Diyos. Minsan ganito tayo. Amen. Katulad ba natin si Haring Nabucodonosor? Oo, minsan nagiging katulad tayo. Kahit yung mga anak ng Diyos, nagiging ganito rin. Binigyan na ng babala, binigyan na ganito. Sabi sa magitan ng Biblia, binabalaan tayo na huwag natin gawin ang mga bagay na yon, ang pagmamataas. Tuloy-tuloy pa rin tayo. Ginagawa pa rin natin kahit na meron ng warning ang Diyos sa magitan ng Biblia, sa magitan ng mga pangangaral. Hallelujah. Kaya nagiging katulad tayo ni Nabucodonosor. Gusto ba natin na naparusahan tayo? Hallelujah. Yan po ang unang punto sa the warning. Binigyan tayo ng babala. At ang ikalawa, ang pagkakasala o kasalanan. Usurping or the stealing the glory of God. Yung pagkamkam o pag-agaw sa kapangyarihan, sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito po yung mababasa natin sa 28 hanggang 30. At lahat ng ito ay sumapit sa Haring Nabucodonosor. Sa katapusan ng 12 buwan ay lumalakad siya sa palasyo ng hari sa Babylonia. Ang hari ay nagsasalita at nagsasabi, hindi ba itong ang dakilang Babylonia na aking itinayo na pinakatahanang hari sa magitan ng lakas ng aking kapangyarihan at sa kailuluwalhati ng aking kamahalan, ang pagkakasala. Ang naging pagkakasala rito ni Haring Nabucodonosor ay ang pagmamataas. The sin of pride, ang kasalanan sa pagmamataas. And most of us proud in one way or another. Instead of acknowledging God to be the source of our deep in blessings, we tend to give the glory to ourselves. Amen. Hallelujah. Sa anong pamamaraan? In what ways we are like
Nebuchadnezzar. We are stealing the glory of God through something and everything that we have now that tends, hallelujah, to give the glory to ourselves. In that example, having a nice voice, beautiful face, etc. Hallelujah. Special skill. Ano ba yung mga special skills? Marami po yun. Basketball, arts, computers. Hallelujah. Magaling kang mag-computer. Marami kang nalalaman sa computer. Yung mga pasikot-sikot. Yung paglalaro ng basketball. How many times do you have that you receive awards as most valuable player? Glory to God. Sa mga arts, magaling kang mag-drawing. Magaling kang umukit ng kung ano-ano. Hallelujah. Sikat ka. O kaya, magulang ka. Sa pagkakaroon mo ng isang matalinong anak, nagiging mapagmataas ka. Yung anak ko, magaling yan, matalino yan. Nagmana yan sa akin. Amen. O kaya, yung pagkakaroon tayo natin ng maraming salapi dahil sa trabaho. At ito yung mga bagay na kung saan nangyayari sa ating buhay. Nagiging ginanakaw natin yung kaluwalhatian ng Diyos na napupunta sa atin. Inaangkin natin yung kaluwalhatian ng Diyos. Nakala natin yung mga bagay nito na nasa atin, yung nangyayari sa ating buhay, na meron tayo ngayon. Hallelujah, katulad ng aking mga nabanggit, akala natin, ito'y galing sa ating sarili. Mga kapatid, tayo po, tandaan po natin, dumating tayong walang saklot, hubad sa mundong ito. Paalis din po tayo ng nakubad. Ibig sabihin, it means that we are nothing. We have nothing. Zero tayo. Kaya wala tayong dapat ipagmalaki sa ating sarili. Hindi tayo dapat nagmamataas, but let us give our focus and attention to God. Let us glimpse our attention, let us lift our eyes to God only. Amen. Huwag po tayong magmataas. Wala po tayong magagawa kung wala ang Diyos sa ating buhay. At ganito po ang naging pagkakasala ni Nabucodonosor na hari ng Babylonia. Naging pride siya dahil sa kanyang pride. Imagine ang sabi niya, ang hari ay nagsalita at nagsabi sa verse 13, hindi baga ito ang dakilang Babylonia na aking itinayo? Sabi niya na aking itinayo, hallelujah, na pinakatahanang hari sa magitan ng lakas ng aking kapangyarihan at sa ikaluluwalhati ng aking kamahalan. Sarili niya, yung pride niya. Akala niya yung mga tagumpay niya sa buhay dahil sa kanya. Oo, dahil sa pagsusumikap natin. But we cannot able to obtain everything in our life, in ourselves, through ourselves. But that is the help, in the help of God, hallelujah, we obtain everything in ourselves that we have now. Huwag po natin kalilimutan ng Diyos. God is everything. Hallelujah. Have I been usurping the glory of God? If so, I must ask forgiveness. Kailangan humingi po tayo ng pagsisisi. Magsisi po tayo sa ating pagmamataas. Hallelujah. Upang ang Diyos ay patawarin po tayo. Hallelujah. Excuse me po. Ang ikatlo, the chastisement. Ito po yung pamagat ng ating mensahe o Diyos ngayon umaga, the chastisement, yung parusa. Ito po ay makikita natin sa verse 31 up to 33. Samantalang ang salita ay nasa bibig pa ng hari, ay may isang tinig na nanggaling sa langit na nagsasabi, O Haring Nabucodonosor, sa iyo isinalita ang kaharian, ay may hiwalay sa iyo. At ikaw ay palalayasin sa mga tao, at ang iyong tahanan ay mapapasama sa mga hayop sa parang, ikaw ay pakakanin ng damo na gaya ng mga baka, at makapitong mangyayari sa iyo. Hanggang sa iyong maalamaan ang kataas-taasan ay nagpupuno sa kaharian ng mga tao, at binibigay sa kanino mang kanyang ibigin. Verse 33, ng oras din niyaon, hallelujah, ay natupad ang bagay kay Nabucodonosor at siya pinalayas sa mga tao at kumain ng damo na gaya ng mga baka at ang kanyang kawan ay nabasa ng hamog ng langit hanggang sa ang kanyang buhok ay lumagong parang balahibo ng mga agila at ang kanyang mga kuko ay parang mga kuko ng mga ibon. The chastisement o ang parusa.
Ito po ay hindi isang parusa ng pagpatay na katulad ng ginagawa ng ating batas o ng maraming batas na implemented sa bawat bansa. Hallelujah. Glory to God. Ang kastigo o parusa ay dumating kay Nabucodonosor. At ano ba ang chastisement o ano ba yung parusa? How different is this from punishment? Punishment o parusa, hallelujah, ay kung ano ang nararapat sa atin kapag gumawa tayo ng maling kilos. Ibig sabihin yung kabayaran sa ginawa nating tawag dito, maling kilos natin, yung wrong behavior act. Hallelujah. Glory to God. Chastisement is a disciplinary measure aimed at correcting a wrong behavior. Ang isang panukalang pagdisiplina na naglalayong itama ang isang maling pag-uugali. Kaya magkaiba po yun. Punishment and chastisement. Ang punishment po, ito po yung parusa na ibinibigay ng ating batas. Halimbawa na lang, kapag ang tao, pag nakapatay, hallelujah, ay ikukulong at magbibigay ng penalty o damage perwisyo para doon sa pamilya ng napatay. Sapagkat sabi kung ano yung ginawa mo sa iyong kapwa, pagbabayaran mo yun. Hindi po yung libre. Glory to God. At ang chastisement naman, ito po ay parusa din, subalit hindi po ito katulad ng punishment. Ang chastisement po ito po ay katulad ng disciplinary action. Dinidisiplina tayo para matuto tayo sa ating maling yung wrong behavior natin, yung kilos natin, yung pag-uugali natin, yung maling pag-uugali natin, itinatama. Ayun po ang kaibahan noon sa punishment, sa chastisement, between chastisement and punishment. Hallelujah, glory to God. What chastisement came upon Nebuchadnezzar? What is chastisement and how different is this from punishment? Punishment is what is due us when we commit a wrong act, while chastisement is a disciplinary measure aimed at correcting a wrong behavior. At alam po natin na meron tayong karanasan, naranasan natin kapag tayo ay pinaparusahan ng Diyos o dinidisiplina ng Diyos. Lahat po tayo nakaranas nito. Hallelujah. Kapag tayo ay i-still natin yung kaluwalhatian ng Diyos, tayo po ay pinaparusahan. Hallelujah. What should be our attitude when we are chastised? Ano ba yung dapat natin maging pag-uugali kapag tayo ay dinidisiplina? Hallelujah ng Diyos. Dapat ba tayo magrebelde? Dapat ba tayo magtampo? Hallelujah. Sa kaso ni Nebuchadnezzar, ang parusa po o ang pagdisiplina ay dumating sa kanya ng mabilisan. Hallelujah. Sa atin din po, dumarating ito. Minsan mabilis ang pagdating ng disciplinary sa atin o DA. Kapag tayo po ay nagkakamali. Hallelujah, sa ating mga ginagawa bilang mga tao o bilang mga anak ng Diyos. And why? How is God's sovereignty seen in Nebuchadnezzar case and how about in our case? Paano dumating yung dakilang kapangyarihan ng Diyos o nakikita sa kapangyarihan ng Diyos sa buhay ni Nebuchadnezzar? Hallelujah. Paano dumating ito, yung kaluwalhatian ng Diyos sa magitan ng pagdisiplina? Amen? Nabago yung buhay ni Nebuchadnezzar na dating mapagpalalo, subalit sa bandang huli, siya po ay nagsisi. Kinilala niya ang Diyos. Hallelujah. Siya po ay nagsorry sa Panginoon sa verse 32. Nakita po natin. Verse 31 hanggang 37. Nagsisi siya, nagpakumbaba siya sa Diyos. Kinilala na ang Diyos, pinuri niya ang Diyos. Hallelujah. At doon po pinatawad siya ng Diyos. At ang resulta po, ito po, repentance and restoration. Yung pagsisisi at panunumbalik. Makikita po natin sa verse 34 and 36. Glory to God. Ang sabi po sa verse 36, 34, at sa katapusan ng mga kaarawan, akong si Nabucodonosor ay nagtaas ng aking mga mata sa langit.
at ang aking unawa ay nanunumbalik sa akin, at aking pinuri ang kataas-taasan, at aking pinuri at pinangaralan ko siya na nabubuhay magpakailanman, sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggan, kapangyarihan, at ang kanyang kaharian ay nasa salit-saling lahi. At ang lahat ng mananahan sa lupa ay nabilang sa wala, at kanyang ginagawang ayon sa kanyang kalooban sa hukbo ng langit at sa mga mananahan sa lupa, at walang makakadlang sa kanyang kamay o makapagsasabi sa kanya, anong ginagawa mo? 36, sa oras din niyaon ay nanumbalik sa akin ang aking unawa, at sa kailuluhati ng aking kaharian ay nanumbalik sa akin ang aking kamahalan at kakinangan. At hinahanap ako ng aking mga kasangguni at mga mahal na tao, at ako'y natatag sa aking kaharian, at marilag na kadakilaan ay nadagdag sa akin. Amen. Repentance and restoration. Pagsisisi at pagpapanumbalik. Did Nebuchadnezzar repent? Yes, siya po ay nagsisi. Paano? Tinaas niya po ang kanyang mata sa langit. Tumingin siya sa langit. Hallelujah. Kung ating pong iisipin, ang naging bunga kay Nebuchadnezzar para siyang naging insane o naging isang baliw. Imagine, hari, sa sarapang kinakain, naging parang hayop, kumakain siya ng damo, parang isang baka. Naging parang siyang baliw, nawala siya sa katinuan. Subalit, alam niyo po, kahit na tayo, note po ito, noted po. Just note this, na kapag ang tao, kahit na baliw yan, meron pong bahagi o maliit na parte sa ating isip, hallelujah, na gumagana pa rin. Glory to God. Gumagana pa rin. Kaya ito po ang naging dahilan kung bakit sa buhay ni Haring Nabucodonosor ay naisip niyang tumingin sa langit kasi meron pang bahagi sa kanyang pag-iisip na gumagana. Kahit ang tao baliw po, meron pang may small part ng ating katawan ay gumagana. May gumagana pa rin dyan. Amen? Kaya Nebuchadnezzar's repentance came in two stages. First, he lifted his eyes towards heaven, signifying his turning towards God. Then his reason returned, and with it, he was able to fully repent and acknowledge God's sovereignty. May dalawang yugto po. Ang naging pagsisisi ni Haring Nebuchadnezzar, unang-una yung itiningin niya ang kanyang mga mata sa langit. Ito po ay katunayan na siya po ay nagsisisi, hallelujah, at nanunumbalik sa Diyos. Tiningin niya ang kanyang tinilalan niya yung kadakilaan ng kapangyarihan ng Diyos. Nagsisi siya. In-appreciate niya yung Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Na siya bilang isang hari, nung hindi pa dumarating sa kanya ang gayong sitwasyon, hindi pa siya pinaparusahan ng Diyos, ang tingin niya sa sarili niya, siya ay parang Diyos. At nung binigyan siya after ng mga bagay na yon, nang siya ay disiplinahin ng Diyos, hallelujah, nagsisi siya. At tinanggap niya, in-appreciate niya lahat ang mga bagay-bagay sa Diyos. Hallelujah. Naisip niya sa kanyang sarili na siya ay nilalang lang ng Diyos. Hallelujah. Ang sabi rito, 36, sa oras din niyaon, ay nanumbalik sa akin ang aking unawa, at sa ikakalulhati ng aking kaharian, nanumbalik sa akin ang aking kamahalan at kakinangan. At hinanap ako ng aking mga kasangguni at mga mahal na tao, at ako'y natatag sa aking kaharian, at marilag na kadakilaan ay nadagdag sa akin. Amen. Nagsisi siya. At ang lahat ng mga bagay na nawala sa kanya, inalis ng Diyos, ay ibinalik din sa kanya. Glory to God. Hallelujah. This is reason returned, and with it, he was able to fully repent and acknowledge God's sovereignty. Kinilala niya yung dakilang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Isinaisan tabi niya yung pagiging hari niya, yung pagmamataas niya. Kinalimutan niya yon. Ang kinilala niya ay yung kadakilaan ng kapangyarihan ng Diyos bilang isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na may gawa ng langit, ng lupa, at lahat ng mga bagay. Hallelujah. Glory to God. Since Nebuchadnezzar was insane, how could he lift his eyes towards heaven? Even if a person is insane, ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina, a little part of his mind and will still works. Some of us may have minds clogged with sin and controlled by Satan. But none of us beyond redemption.
If we really want to repent, God enable us to do so even in stages. Kaya kung tayo po ay magsisisi, hallelujah, kayang-kaya ng Diyos na gawin yan sa atin. Kahit na anong yugto, hallelujah. And what change came to Nebuchadnezzar, especially his attitude towards God in glory before and after his chastisement. Hallelujah, dating mapagpalalo, naging mapagkumbaba. Dating mataas ang pride, hallelujah, na hindi kumikilala sa Diyos. Ngayon, sinamba niya ang Diyos at kinilala niya ang Diyos. At pinuri niya ang Diyos, hallelujah, sa kanyang buhay. Ito po yung mga pagbabagong naganap sa buhay ni Haring Nebuchadnezzar. Was it Nebuchadnezzar right to be restored after he repented? If not, why he restored? Bakit? Ito ba'y karapatan o karapat-dapat ba na ibalik kay Nebuchadnezzar yung mga bagay na inalis sa kanya ng Diyos pagkatapos na siya magsisi? Kung hindi, bakit? At bakit ito na-restore sa kanya? Dahil siya po ay nagsisi. Hallelujah. Ang sabi po rin sa 36, nanumbalik, ikaluluhan din ang aking karel, ay nanumbalik sa akin ang aking kamahalan at kakinangan, at hinanap ako ng aking mga kasangguni at mga mahal na tao, at ako'y natatag sa aking kaharian, at marilag na kadakilay na dadag sa akin. Nanumbalik sa kanya, lahat ng nawala sa kanya, lahat ng kinuha ng Diyos sa kanya, binawi ng Diyos, ibinalik din ng Diyos sa kanya, dahil siya po ay nagsisi. Kinilala niya ang Diyos bilang isang Diyos at hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Amen. Hallelujah. Is this kind of repentance genuine? Hallelujah. Oo. Genuine yung pagsisisi na ginawa ni Haring Nabucodonosor. We can desire in the restoration of our broken fellowship in rejoicing in God's hallelujah presence. But to expect to get back those blessings or gift He has taken away is to prostitute our repentance, making our repentance not genuine. God may or may not give this back. It is His prerogative. It is His grace. Amen. Yung mga bagay na kung saan inaalis ng Diyos sa atin, kapag tayo nagiging mapagpalalo, maaaring ibalik yan ng Diyos o hindi. Depende na yan sa kanyang biyaya, sa kanyang habag, sa kanyang biyaya. Hallelujah. Sapagkat ito'y karapatan ng Diyos. Amen. Glory to God. Pero dito sa kwentong ito, hallelujah, sa pangyayaring ito, ibinalik ng Diyos ang kapangyarihan, ang lahat ng bagay na kinuha ng Diyos, inalis kay Nebuchadnezzar. Ito po yung mababasa natin sa 36 hanggang 37. Glory to God. At ang kanyang testimony, His testimony, ikalima po. Sa verse 37, makikita po natin ito. Sabi ko, ngayon akong si Nabucodonosor ay pumupuri at nagbubunyi at nagpaparangal sa hari ng langit, sapagkat ang lahat niyang gawa ay katotohanan at ang kanyang mga daan ay kahatulan at yaong nagsisilakad sa kapalalo ng kanyang mapabababa. Nagpatotoo siya. Amen. Isinaysay niya yung mga pangyayari sa buhay niya, yung mga nangyayari sa mga tao na kung saan ma-pride. Amen. Ang sabi po rito, ngayong akong si Nabucodonosor ay pumupuri at nagbubunyi at nagpaparangal sa hari ng langit, sapagkat ang lahat niyang gawa ay katotohanan at ang kanyang mga daan ay kahatulan. At yung nagsisilakad sa kapalaluan ay kanyang mapabababa. Yung mga nagmamataas, binababa niya yan. Sabi niya rito, because of his experience, he was really experienced, hallelujah, how to justice with God. Hallelujah. Pinurusahan siya ng Diyos at yun ang pinatutuo niya rito. Sinabi niya na ang taong mapagpalalo ay binababa ng Diyos. Imagine, hari, naging parang isang hayop na kumakain ng damo sa parang katulad ng baka. Naging parang isang baliw. Ang kanyang buhok, kung ito ating pong illustrate, sabi sa Biblia, umaba ang kanyang buhok na katulad ng isang buhok, balahibo ng agila. At ang kanyang mga kuko ay humaba na parang tulad ng kuko ng ibon. Naging parang siyang insane, naging baliw siya. Hallelujah. At take note, meron po dito, mapapansin po tayo, sa pagiging parang isang baliw ni Nebuchadnezzar na nagawa niya parang itaas ang kanyang mga mata. Amen. Sapagkat sa atin po bilang mga tao, kahit na ang tao po ay baliw, meron pong bahagi o parte ng ating isip o katawan na nagpapangsyon pa rin. Amen. Para kumilala tayo upang
malaman natin ng isang bagay. At ganito ang nangyari kay Nebuchadnezzar. Mayroong part ng bahagi ng kanyang buhay, ng kanyang isip, ng kanyang katawan, hallelujah, ang gumagana. Kaya tingala niya ang kanyang mata sa langit. Nagsisi siya at nagpuri. Amen. Glory to God. Happy is the man whom God chastises and who learns his lesson well. How do I react when I am chastised? Love and judgment seem incompatible, but throughout this whole episode, God's mercy and love are shown alongside His judgment. Hallelujah. We have often usurped God's glory, just like Nebuchadnezzar. Sooner or later, God's chastisement will fall on us, sometimes in unexpected ways. Hallelujah. But His judgment is tempered with mercy. It is for us to lift our eyes to Him and restore to fellowship, hallelujah, with Him. Excuse me po. Kamadalasan, hallelujah, at madalas mo natin na-still o naagaw yung kaluwalhatian ng Diyos katulad ni Nebuchadnezzar. At dumarating po yung parusa ng Diyos sa atin, minsan mabilisan po. At pag dumating po ito, talagang grabe po. Pag tayo nagparusa po ang Diyos, grabe po. Hallelujah. Hindi natin ito inaasahan sa ating buhay pag dumarating ito. Subalit ang kanyang paghatol, hallelujah, ay nasa puso at may habag. Hindi po siyang mahatol na hindi niya isinasa puso at ang Diyos pa laging nahabag. It is for us to lift our eyes to Him and be restored to fellowship with Him. Sa atin po yun, itingala po natin ang ating mga mata. Hallelujah. Sa langit, sa Diyos, at papanumbalikin po natin, hallelujah, yung fellowship natin sa Diyos sa magitan ng pagsisisi. Sabi natin, O Lord, ako po'y nagkasala. Katulad po ng ginawa, hallelujah, ni Haring Nebuchadnezzar. Isa po siyang hari pero nagsisi po siya dahil sa kanyang kasalanan ng pagmamataas. Ito po yung mensahe na nais ng Diyos ipaabot sa atin. Na anumang meron tayo sa ating buhay, mga bagay-bagay nating tinatangkilig ngayon, kung anumang special skills meron ka, kung may maganda kang mukha, kung meron kang kayamanan ngayon na nasa iyo, hallelujah. Kung ikaw ay nasa popular na pamumuhay, kilala ka sa lipunan, meron kang mga nasasagasaang tao, masyado kang nagmamataas, kung nagmamataas ka, ipinapalagay mo ang iyong sarili na ikaw ang Diyos dahil sa iyong kayamanan, dahil sa mga bagay na sa iyo ngayon. Tandaan po natin mga kapatid, mga minamahal kong kaibigan, di isa lang ang dapat nating itaas at dapat nating isambahin ang ating Diyos na buhay. Ang Diyos noon, ang Diyos ngayon, ang Diyos magpakailanman, hindi po siya kumukupas. Siya po ang karapat-dapat nating sambahin, dapat po nating siyang purihin, karapat-dapat po nating itaas sa ating buhay, hindi ang ating mga sarili. Although binigyan tayo ng Diyos ng mga ganitong skills, hallelujah, magandang mukha, magandang bahay, maraming pera, because God has purpose for it. Huwag po natin tayong magmalabis, huwag po natin itaas ang ating sarili. Kilalanin po natin ang Diyos. Kilalanin po natin yung pinagmumulan ng blessing, ng mga pagpapala. Hallelujah. Sambahin po natin siya sapagkat ang lahat po ng bagay na nasa atin ngayon, hallelujah, ito po ay galing sa Diyos. Because we can do nothing, hallelujah. We can able to do, hallelujah, without God. Ang sabi po sa John chapter 15, wala po tayong magagawa kung tayo po hindi mananatili sa Diyos. Hallelujah. Kaya, ayan po yung mensahe na naisipabot ng Diyos sa atin. Huwag po nating tularan si Haring Nebuchadnezzar na mapagmataas. Palagi po tayong magpakumbaba. Lalo-lalo at take note po sa mga disciples, yung mga manggagawa dyan, yung mga nagpapadisciples, yung nagpapaalaga, yung mga musician, yung mga workers ng church, ng mga churches. Kapag tayo po
ay dinidisiplina ng ating pastor o ng ating mga pastor, huwag po tayong magalit, huwag po tayong magtampo. Hallelujah. Yan po ay paraan ng ating pong pastor upang tayo ay disiplinahin sa ating mga maling behavior. Wrong behavior of act. Yung mga kilos natin, hallelujah, na mali. Akala natin, pag binigyan na tayo ng mga gawain sa church, at matagal na tayong gumagawa roon, lumalaki minsan ang ulo natin, tumataas minsan yung pride natin. Nakalimutan natin na, hallelujah, hindi po natin, hallelujah, gawain yun. Ito po'y gawain ng Diyos. Dapat palagi natin itinataas ang Diyos, huwag po natin itataas ang ating sarili, in what kind of position that is given by your pastor, hallelujah, with you, just claim it and praise to God and thanks to God, hallelujah, always. At doon po sa mga tao, nakakalimot sa Diyos dahil sa salapi, dahil sa kayamanan, sa popularity. Hallelujah po natin kakalimutan ng Diyos. Lahat ng mga bagay na ating pong tinatangkilik sa ngayon, ito po'y galing sa Diyos. At meron pong purpose ang Diyos kung bakit meron ka nito sa ngayon. Luwalatiin mo ang Diyos, hallelujah, huwag ang ating sarili, at huwag po tayong titingin sa ating mga kayamanan, sa ating mga posisyon, hallelujah, sa ating buhay. Kung tayo ay pinagpapala ng Diyos, hallelujah, huwag po natin itaas ang ating sarili, huwag po natin kakalimutan ng Diyos, bagkos, purihin po natin at palaging pasalamatan ng Diyos sa lahat ng mga bagay na Kanyang ginagawa sa ating buhay. Kaya sa hapong ito, maraming salamat po sa inyong pakikinig, hallelujah, hallelujah, at naway magsilbi pong aral ito, challenge sa bawat isa, lalo na sa mga anak ng Diyos. Hallelujah, na magkaroon tayo po, hallelujah, ng pagpapakumbaba. Lagi po natin i-maintain yun. Sapagkat ang Diyos po ay nalulugod at namumuhi po sa mga mapagmataas. Ibinababa ng Diyos ang mga mapagpalalo at itinataas ng Diyos ang mga mapagkumbaba. Purihin po ang Panginoon. Tayo pong lahat ay sandaling manalangin, magpasalamat sa Diyos. Purihin po natin ang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Father, thank you so much for this moment that you have given to every one of us, especially, Lord, to those preach the gospel. Hallelujah, we learned and we heard this afternoon. Thank you so much for blessing that given to us, Lord. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon God, sa iyong kabutihan, sa iyong mercy, sa iyong habag, Panginoon, Lord. Hallelujah. Na patuloy mong pinapadama sa amin, pinakikita, O Diyos, sa amin araw-araw, Lord. At kung kami man, Panginoon, ay nagkakasala, nagkakamali, O Diyos, sa aming mga maling kilos, maling pag-uugali, Panginoon, Lord, ituro mo po sa amin, Panginoon. Hallelujah. Katulad ng pagtuturo mo kay Haring Nebuchadnezzar, Panginoon. Hallelujah. O Diyos, at kami po ay nagpapasalamat, Lord, na natutunan namin, O Diyos, ang maging mapagkumbaba, hallelujah, sa magitan ng iyong banal na salita na amin pong narinig ngayong hapon, O Diyos, hallelujah. At dalangin po namin, Lord, ang patuloy na pagkilos mo sa bawat isa, yung mga tinatangkilik namin, Panginoon, patuloy mo pong pagpalain, O Diyos, which is in your way, Lord, hallelujah, with your purpose, God, not in our own ways, not in our own purpose, but in your own purpose, Lord, hallelujah. Just use, hallelujah, everything we have now, and thank you so much, Lord, because you've always blessed us, hallelujah. And we would like to share this, Lord, those people who needs blessing, hallelujah, to be blessed, hallelujah. God, gamitin mo po kami, Panginoon, bilang mga instrumento, O Diyos, sa iyong kaharian. Hallelujah. Maraming salamat po, Diyos. Ang pagpapala po, Panginoon, sa hapong ito ay amin pong inangkin. Ang pasasalamat, ang kaluwalhati, ang Panginoon, ay amin pong ibinabalik sa iyo, Diyos, ng maraming beses. Thank you so much, Lord, for everything. Hallelujah. This afternoon. Especially your holy gospel. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Thank you, Lord. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. At may patuloy po tayong makinig ng salita ng Diyos. Sabi po sa Mateo 4:4, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa Diyos. Hallelujah. Pagpalain po tayo ng Diyos at ang Diyos po ay patuloy nating purihin, dakilain. Hallelujah. To God be glory. Hallelujah. Maraming salamat po hanggang sa muli. Ito po si Brother Joby nagsasabing God bless to anyone, to every one of us. Hallelujah. Thank you, Lord.